Nakuha ko sa video, nakuha ko, oh. Nadamay ang bahay natin. Ito nga, oh. Bumagsak ang harapan ng Russia at hindi ito dahil sa missile o tangke, kundi dahil sa isang switch. Matagumpay na naputol ng Ukraine at SPACEX ang access ng militar ng Russia sa Starlink, kaya't nabulag, nabingi, at naparalisa ang kanilang mga puwersa. May ulat ng mga kinanselang operasyon, komandanteng di makaugnayan, at mga sundalong nag-aapela ng donasyon para makabili ng lumang radyo. Kaya tingnan natin kung paano ito nangyari ngayon. Heto ang pinakamalupit na irony. Bawal na ang Starlink sa Russia. Pinipigilan ng mga sanksyon ang mga Ruso na bumili, mag-update, o gumamit nito. Pero paano nagamit ng mga sundalong Ruso ang Starlink noon? Nakahanap sila ng paraan. Bumibili ang puwersang Ruso ng Starlink terminal mula sa mga bansang hindi sakop ng sanksyon. Gagamit sila ng VPN para i-update ang terminal software. At gagamitin ito sa sinakop na teritoryo ng Ukraine, hindi sa loob ng Russia. Technical? Hindi ginagamit ang Starlink sa Russia, kaya nakakalusot sila sa mga restriksyon. Butas ito sa patakaran at gumana ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon na iyon, naging lubos na dependent ang militar ng Russia sa Starlink para sa command at control, komunikasyon sa pagitan ng mga unit, koordinasyon ng putok, at operasyon ng mga drone. Nakaasa sila sa isang kumpanyang Amerikano ng satellite dahil walang ibang praktikal na alternatibo. Walang tatalo sa Starlink sa bilis at pagiging maaasahan. Naging sakim ang Russia at lumampas sa limitasyon. Ginamit ng Russia ang Starlink para sa komunikasyon sa digmaan, gaya ng paggamit natin ng internet, mensahe, at pagbabahagi ng impormasyon. Pero kamakailan, nagsimula silang gumawa ng kakaiba. Kinabit nila ang Starlink terminal sa mga long-range attack drone na tumatama sa apartment, kindergarten, at mall sa Ukraine. Hindi lang basta tumutulong ang Starlink sa Russia, kundi ginagabayan pa ang teroristang pag-atake sa sibilyan. Kaya nakakatawa na ito. Ang Russia ang humiling kay Elon Musk na patayin ang Starlink para sa mga terorista, at ginawa nila ito 2 linggo lang ang nakalipas. Pakinggan ninyo ito. Tinalakay ng ulat ang tumataas na paggamit ng mga terorista. Tinalakay sa ulat ang pagdami ng paggamit ng mga terorista tulad ng Islamic State of Iraq and Syria sa bagong teknolohiya. Ayon sa dokumento, ang mga teroristang organisasyon tulad ng Islamic State of Iraq and Syria ay mas binibigyang diin ang pagpapabuti ng teknolohiya ng mga unmanned aerial vehicle or unmanned aerial vehicle. Gayunpaman, hindi lang ito limitado sa mga drone na ginagamit para sa pagmamanman, paghahatid ng cargo o pagsasagawa ng mga pag-atake. Mahalagang hadlangan ang Islamic State of Iraq and Syria at kaalyado nito na gumamit ng commercial satellite communication terminal gaya ng Starlink. Inaasahan naming ang mga estadong may jurisdiction sa mga kumpanyang teknolohikal ay agad gagawa ng epektibong hakbang para maiwasang mapasakamay ng mga terorista ang ganitong teknolohiya. Teknolohiya sa kamay ng mga terorista? Sinusubukan nilang hadlangan ang access ng Ukraine. Sa halip, ipinakita nilang sila ang umaabuso. Nakalimot ang Russia ng mahalagang bagay. Hindi dahil nasa hukay na ang Russia, ay maaari pa itong maghukay ng mas malalim. Sinamantala agad ng bagong defense minister ng Ukraine, si Mikhailo Fedorov, ang pagkakataon. Siya ang digital minister ng Ukraine nang magsimula ang pananakop at ang nagumbinsi sa SPACEX na magpadala ng Starlink terminal noong 2022. Mahalaga ang desisyong iyon para sa kaligtasan ng Ukraine noong unang linggo ng pananakop. Bago pa lang defense minister ng 1 buwan, muli siyang lumapit sa SPACEX at iminungkahi na patayin ang mga hindi autorisadong terminal. Mabilis na tumugon si Elon Musk at sumagot siya ng publiko na nagsasabing, "Mukhang gumana ang mga hakbang na ginawa namin para pigilan ang hindi autorisadong paggamit ng Starlink ng Russia. Ipaalam ninyo kung kailangan pa ng karagdagang aksyon. Ang pagkawala ng Starlink ay malaking dagok sa militar ng Russia. Paano ito nagawa ng Ukraine at SPACEX at bakit hindi nila ito ginawa noon? Napakagulo ng mundo ngayon, mula Iran hanggang Russia. Araw-araw may mga balitang nakakabigla na lumalabas. Ang pagiging organisado ang paraan para makasabay. Kaya inisponsoran ng Exter ang video natin ngayon. Nasolusyonan nila ang pinakamalaking problema ko sa paglalakbay. Dahil sa travel vacuum kit nila, mas marami akong nailalagay. 60% dagdag.
sa aking carry-on. Na-triple ko ang espasyo ng bagahe gamit ang rechargeable air pump nila. Hindi ko na kailangan mag-check-in ng bag kapag nagmamadali ako sa pagitan ng interview. Mabilis kong nabubuksan lahat ng card ko gamit ang quick access button ng X-Star Wallet. Walang kalituhan sa airport security kapag ako'y late na. At yung kanilang Finder card, talagang nakakabago ng laro. Natitrace ko ang wallet ko gamit ang Apple Find My app. Pwede ko itong patunugin mula 300 talampakan gamit ang 79 decibel na ringer. O makita ang eksaktong lokasyon sa Global Positioning System saan man. Kung marami kang kinokoordina sa iba't ibang lungsod, hindi talaga pwedeng mawala ang wallet mo ngayon. May hanggang 40% diskwento ang Exter para sa Valentine's Day sale hanggang Pebrero 25. At kapag ginamit mo ang code na BASICS sa partnerextercom/businessbasics, makakakuha ka pa ng karagdagang 20% diskwento bukod pa sa sale na iyon. Magagamit lang ang code na ito sa limitadong panahon, kaya gamitin na habang pwede pa. Mayroon ding 100 araw na money-back guarantee, kaya walang panganib. Iyan ay tunay na halaga para sa gamit na talagang mahusay gumana. Dito na tayo medyo nagiging technical, alam mo. Para mapigilan ang Russia sa paggamit ng Starlink, kinailangan ng SPACEX na patayin ang Starlink sa buong Ukraine. At iyon ay naging isang problema. Ibig sabihin, hindi magagamit ng militar ng Ukraine ang Starlink. Kaya dito papasok ang eleganteng solusyon. Ngayon, technical na nakashutdown ang Starlink sa buong Ukraine, wala ng terminal na kusang kumokonekta sa mga Starlink satellite. Tanging mga beripikado at autorisadong terminal lang ang pwedeng maka-access sa mga satellite. At sino ang nagbibigay ng autorisasyon? Ang pamahalaan ng Ukraine? Autorisado ang mga military terminal ng Ukraine, habang kailangang irehistro ang civilian terminal sa opisyal na website. Malapit na ring autorisahin ang mga ito. Sa tingin ko, hindi maa-autorisa ngayon ang mga terminal ng Russia na binili mula sa ibang bansa at ipinuslit sa frontline. Ngayon, may pansamantalang hindi magandang epekto. May ilang sibilyang Ukrainian na may problema sa kanilang Starlink terminal. Gaya ng nabanggit ko, may website na ngayon kung saan pwedeng isumayte ang impormasyon ng terminal at dahilan ng paggamit. Pag naaprubahan ng gobyerno ang rehistrasyon, papayagan ng SPACEX ang access. Hindi ito komplikado pero epektibo. Ang butas sa batas ng Russia ay tuluyan ng naisara. At ang epekto nito sa mga puwersa ng Russia ay agarang naramdaman at labis na nakapinsala. Inilalarawan ng Russian war blogger ang sitwasyon bilang halos kritikal. Sabi nila, halos paralisado na ang command at control ng mga tropa sa unahan at itinigil na ang mga operasyon ng pagsalakay. Matinding pagkaantala ang nararanasan ng command ng unit sa loob ng ilang araw. Ipinagbawal ng kumpanya ni Elon Musk ang paggamit ng satellite communication sa Russia, habang patuloy itong ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine matapos bigyan ng pahintulot. Hindi lang Russian war blogger, pati analyst at propagandista sa Russian television hirap din tanggapin ang balita. Pakinggan nyo na lang. Dapat tawagan ni Trump si Musk. Lumamig ang kanilang relasyon kaya kailangan niyang ipaliwanag ito sa kanya ng mahinahon. Magpakahinahon ka. Huwag mo lang putulin ang Starlink sa mga Ruso, isara mo na rin ito sa lahat. Tawagan mo yung lalaki sa Palantir at tanungin kung nakikipagdigma ba siya sa sarili niya. Kung oo, hindi ko na kayang maggarantiya. Halimbawa, ano kaya mangyayari kung atakihin natin ang mga pabrika ng Starlink? Paano kung umatake tayo sa orbit-orbite? Hindi ito namimili kaya pati satellite natin masusunog, bahala na sila. Kung masira lahat ng Starlink satellite, halimbawa dahil sa pagsabog sa kalawakan, Ano ngayon? May mangyayari ba? O ano ngayon? makikialam ba ang Amerika para dito? Kung ipagtatanggol ng Amerika ang Starlink, ibig sabihin ay makikialam na sila sa Ukraine. Kaya ang tanong ay simple lang, sa anong kapasidad ba nakikipaglaban si Elon Musk sa Russia sa ilalim ng payong ng Amerika or sa personal niyang kapasidad? Kung personal ito, pwede naming labanan si Elon Musk at ang kanyang mga estruktura. Ganon din sa Palantir. Mahalaga lang maintindihan ang nangyayari. Mukhang iniisip nila na kaya nila tayong saktan habang ang tinatamaan lang natin ay ang patpat at hindi ang kamay na may hawak nito. Sang-ayon, ang weird naman yan. Sang-ayon ka ba? Ang weird talaga nun.
Ngayon, may alternatibo ang Russia gaya ng wired internet, Wi-Fi o radyo. Pero hindi ito kasing bilis o reliable ng Starlink. Pagkalipas ng 2 taon ng paggamit ng Starlink, halos lahat sa Russia ay nakadepende na sa kumpanyang Amerikano. Command control, komunikasyon, koordinasyon ng putok at datos ng drone. Ayon sa ilang analyst, naatrasan na ang Russia ng 2 na 3 taon sa teknolohiya ng digmaan sa unahan. At biglaan itong nangyari. Pati ang mga sundalong Ruso sa unahan ay nababaliw na. Medyo nababagot na sila dahil wala silang access sa internet. May video clip tayo mula sa sundalong Ruso. Pero bago ito panoorin, pindutin muna ang subscribe button sa ibaba. Kapag pinag-uusapan natin ang militar ng Russia, may mga bots na nagdi-dislike ng video para hindi ito lumabas sa algorithm. Kaya malaking tulong ang inyong pag-subscribe. Panoorin natin ang clip na ito. Sa isang gabi lang, tuluyan kaming bumalik sa panahon ng bato. Itong video na ito ia-upload ko lang kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kung sakali man, si Elon Musk ay matapang at tuluyang lubos na pinatay ang internet sa lahat ng panig ng mundo. Ibig sabihin, hindi na natin magagamit ang Starlink. Sa ngayon, ang mga taong maayos na nabeberipika ang kanilang personal na information lang ang pwedeng gumamit ng Starlink. Sa pagkakaintindi ko, mukhang okay lang sa mga Ukrainian gamitin ito pero tayo hindi pwede. May internet access pa kami nung ika-4 ng Pebrero hanggang hating gabi at ngayon, ika-5 na simula hating gabi. Wala talaga siya doon, hindi siya naroron. Nakakakonekta siya pero matigas ang ulo ng signal at ayaw talagang tumagos. Hindi ko na matandaan ang eksaktong nakasulat doon pero may pagkakaiba ba yun? F. Wala talagang internet kahit kaunti wala. Ni kaunti man lang. Demobilisasyon noong Marso 10 F. Ngayon ay ika-5 ng Pebrero halos mababaliw na talaga ako dito. Hindi pa kami makapag-ensayo laban sa mga bakla na yon dahil wala kaming signal. Putang ina connection. Wala kaming communication. F. Sana nakapag-coordinate kami ng missile namin. Wala kami ang mga putang inang rocket namin. Mas mahaba talaga ang orihinal na clip na pinost niya sa TikTok. Pero simple lang ang punto ng kanyang pagsusuri. Hindi niya alam paano mabuhay nang wala ang Starlink, galit siya, at naghihintay matapos ang serbisyo. Nagtatanong din siya ng tanong na tinatanong ng maraming Ruso ngayon. Kung superpower ang Russia, bakit sila umaasa sa banyagang teknolohiya sa digmaan? Sinabi pa ito ng isang Russian Telegram channel. Nakikipaglaban tayo sa NATO nang walang gamit nila. Kaya mahirap ang sitwasyon. Mag-donate para sa tasa at psychiatrist. Humihingi na sila ng donasyon sa publiko ng Russia para makabili ng radio bridge at istasyon ng radyo. Iyan ang kinahinatnan ng kanilang dating superpower na militar. At narito ang tanong na itinatanong ng lahat. Bakit wala bang sariling satellite internet system ang Russia? May isang analyst sa telebisyon ng Russia na nagtangkang ipaliwanag ito at maganda ang pagkakapaliwanag niya. Pakinggan ninyo. Panatilihin natin ang ating technological na posisyon, sabi nga ni Pangulong Vladimir Putin, at sa tingin ko magtatagumpay tayo. Paano naman tayo? O sige, kayo ang nagsimula sa kalawakan, pero paano kami? Ano technological nating posisyon doon? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay mga rocket sa pangkalahatan. Kahit mga Amerikanong analyst, mahal talaga kapag sinusuri nila ang mga rocket, di ba? Mahal talaga ang programa sa kalawakan. Pero ang kahinaan nito, sabi nga nila, ay pwede kang gumawa ng mas murang teknolohiya ng rocket bilang panlaban, di ba? Na kayang lampasan o talunin iyon. Mga teknolohiya, ganun. Isinasaalang-alang na rin ito noong panahon ni Reagan, kaya mas mura talaga. Malamang may mga bagay akong hindi alam, marami sigurado. Meron ba tayong broadband internet na kasing lawak ng Starlink coverage? Na may parehong coverage gaya ng Starlink? Tulad ng OneWeb? Wala. Meron ba tayong libu-libong low-orbit satellite na gumagana bilang konstelasyon? Konstelasyon ng mga low-orbit na satellite. Handa na ba tayo? Kaya ba nating magpakita ng option na kahawig ng mga Buran shuttle na inilibing sa Unyong Soviet habang lumilipad ang mga Boeing? Naperpekto na ba natin ang teknolohiya ng reusable na yugto? Kapag sinabi nating oo, malamang kaya nating kumilos gaya ng kaliwete. Bigyan mo kami ng pulgas at mababasag namin ito. Pero iba ang tanong, kaya ba nating gumawa ng pulgas? Kaya ba natin gumawa ng pulgas? Sa tingin ko, kaya natin. Hindi ko pa ito nakikita dahil patakaran ng estado at pamumuhunan nito hindi kagustuhan. Matagal na tayong hindi nasasangkot sa larangan ng kalawakan mula pa dekada 80. Ngayon sa katunayan, ito ay mga problemang kailangang lutasin sa antas ng estado.
kailangang lutasin yun sa antas na yun. Oo, may ilang magagaling na kabataang lalaki na sumali sa koponan ng Roscosmos. May isang particular na proyekto doon na tinatawag na buro, pero para maisakatuparan ito, kailangan ng malalaking puhunan. Kung mas nais ng mga pribadong negosyante magbakasyon sa Courchevel kaysa magpatupad ng makabuluhang proyekto, sa mga karapat-dapat na proyekto. Yan lang ang mayroon ako para sa inyo ngayon. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.